So welcome back sa channel natin guys. Sa video naman na to is ipagpapatuloy natin yung pag-discuss sa decomposition of rational functions involving distinct linear factors into partial fractions. So bago ang lahat, shoutout muna kay Joyce May Orasa Lanyog and sa buong ECE 1C ng CSPC for requesting this topic sa mga tutorial videos natin. So thank you guys, and gusto ko lang rin magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe and patuloy na nanonood ng videos natin. By this morning, nag-reach na tayo ng 200 subscribers in just 5 days. Thank you guys, and hoping na marami kayong matutunan sa mga tutorial videos natin. So start na tayo. So yung given natin guys is y plus 3 all over the quantity of y squared minus 1 times the quantity of y plus 2. So para ma-examine natin kung distinct linear factor siya, tingnan muna natin yung numerator. Yung numerator natin is y plus 3. So ang degree niya ay 1 since wala naman tayo nakitang squared or cube dyan sa numerator. So degree 1 siya. Ngayon, yung denominator natin guys is meron tayong degree 2 kasi meron tayong y squared minus 1 tapos meron tayong degree 1. So kapag ito guys pinag-multiply natin, meron tayong degree 3 kasi magiging cubic to ngayon. Dapat sa distinct linear factors, yung degree ng numerator mas mababa sa degree ng denominator. So sa numerator ang degree natin ay 1, sa denominator ang degree natin ay 3, mas mababa yung 1 sa 3, therefore distinct linear factor siya. So isa pang paraan para makita natin or ma-check natin, yung denominator natin kasi meron tayong quadratic dito, tapos meron tayong linear dito. So kanina baga, yung example natin, quadratic din naman yung denominator or nasa degree 2, pero kinuha natin yung factors niya. So kunin din natin yung factors nito. So magiging ganito siya guys. Equal to ngayon sa y plus 3, y plus 3 all over. Ang y squared minus 1 guys, by properties, equal siya sa y plus 1 times y minus 1. So ganyan. Itong y squared minus 1 equal siya dito sa dalawang to. Kasi ito, pag pinag-FOIL natin, first is y times y, meron tayong y squared. And then, yung outer, meron tayong y times negative 1, meron tayong negative 1y, di ba? Yung inner, meron tayong 1 times y, meron tayong positive 1y. Pag pinag-add natin to guys, maka-cancel, magiging 0, di ba? Tapos yung last, meron tayong 1 times negative 1, ito siya ngayon, negative 1. So nawala tong mga terms natin na nasa gitna kasi nag-cancel. Therefore, yung factors na y squared minus 1 natin is y plus 1 times y minus 1. Tapos ito pang sulat natin, y plus 2. Y plus 2. Yan. So, sana visible ba? So, ang gagawin natin ngayon guys, kung mapapansin nyo, meron tayong 1, meron tayong negative 1, meron tayong positive 2. So, kung magkakaiba yung values ng mga factors na natin nasa ilalim, therefore, distinct linear factor siya. Gagawin natin yung the same method na ginawa natin sa previous video. Ano po yun? Equal to ngayon guys sa, so ito, equate natin sa, ito, isulat ko muna dito. So, meron tayong y plus 3 all over y plus 1 times y minus 1 times y plus 2. Diba? So, mag-a-assume ako ng variable na ang value niya talaga ay constant, let's say a. Over, kukunin ko yung unang factor which is y plus 1. So, maglalagay ako ng plus. Mag-a-assume ako ng isa pang variable. Kukunin ko yung pangalawang factor, y minus 1. So, maglalagay ulit ako ng plus. So, malalaman mo guys kung ilang variable na may value talaga na constant yung i-assume mo. Depende kung ilan yung factors na nandito sa denominator nito. So, since meron tayong isa, dalawa, tatlo, kailangan tatlo din yung values ng constant natin na i-represent muna natin as variables. So, meron na akong A, meron na akong B, maglagay ba tayong isa, maglalagay din ako ng C.
all over, kunin natin to. So, meron akong y plus 2. Yan. Na-decompose na natin ngayon yung rational function natin. Pero, kukunin pa natin yung numerical equivalent ng mga variables na a, b, tsaka c na yan. Kasi, constant talaga yan. So, para makuha yan, ang gagawin natin ngayon guys, i-multiply natin itong buong equation. So, dito ko na lang siya gawin sa baba. So, sulat ko lang ulit to. Meron tayong y plus 3 all over y plus 1 times y minus 1 times y plus 2 equals sa a over y plus 1 plus b over y minus 1 plus c over y plus 2. Diba? So, ito, sinulat ko lang dito. Tapos, i-multiply natin itong buong equation. Diba? So, sabi ko kanina, para malaman natin kung anong ipang-multiply, kunin lang natin lahat ng denominator dito. Kasi dapat makancel yun. Diba? So, kunin natin y plus 1, y plus 1. Or equal lang yun sa denominator nitong tatlo. Meron tayong y minus 1, tapos meron tayong y plus 2. Diba? So, itong left side na equation natin over nitong denominator times natin itong multiplier natin. Lahat ng nasa denominator, y plus 1, y minus 1, y plus 2, makakancel dito ang y plus 1, y minus 1, y plus 2. So, ang matitira dito guys is y plus 3. Diba? Equal siya ngayon sa, so ito, i-multiply natin ngayon sa right side ng equation natin. So, kung mapapansin nyo, para madaling tandaan guys, tignan nyo yung denominator. So, meron tayong y plus 1. Meron na tayong y plus 1 dito? Meron. So, takpan mo lang yan. Takpan mo to. Kung ano yung natira guys, i-multiply mo lang sa a. Diba? So, meron tayong y minus 1 times y plus 2. Multiply natin sa a. So, meron tayong a. Meron tayong a. So, sulat natin a times, since y plus 1 yun, hindi natin sasama yung y plus 1, meron tayong y minus 1 times y plus 2. Magiging ganyan siya ngayon. So, susunod natin gagawin, yung b naman, yung multiply natin doon. So, meron tayong plus b times, kung y minus 1 yung denominator nito, takpan mo lang yung y minus 1 doon. Meron tayong y plus 1 times y plus 2. So, y plus 1 times y plus 2 plus yung c naman. Kung y plus 2 yung denominator dito, takpan mo lang yung y plus 2 dito. So, meron tayong y plus 1 times y minus 1. Y plus 1 times y minus 1. Yan. So, magiging ganyan siya ngayon. So, kung papansin nyo, medyo madami. Bakit? Meron kasi tayong tatlong factors. Kaya nag-assign tayo ng tatlong value ng constant. So, paano natin ngayon isolve yan? So, kunin natin ngayon guys, yung value muna ng, let's say, a. Diba? Unahin natin yung value ng a. So, para makuha natin yung value ng a, dapat makancel natin yung b at saka yung c natin. So, paano natin yan magagawa? Dapat maging 0 sila. So, paano sila maging 0? Yung b, i-multiply natin sa 0, tapos yung c, i-multiply din natin sa 0. Kung mapapansin nyo guys, pag halimbawa, ang kukunin natin si a, di ba? Dapat magiging 0 si b at saka c. So, para mangyari yun, tingnan nyo lang. Kay b at saka kay c, ano yung common multiplier? So, meron tayong y plus 1 at saka y plus 2. Kay c naman, meron tayong y plus 1 at saka y minus 1. So, anong common nila? Meron silang common na y plus 1. So, y plus 1. So, ang gawin natin, dapat yung y plus 1 maging 0 para i-times natin sa c at saka i-times natin sa b. Magiging 0 yung b, magiging 0 din yung c. Diba?
So therefore, ang gagawin natin, yung y plus 1, dapat maging equal sa 0. Diba? Kunin natin yung value ng y. Ang y is equal dapat sa magiging yung plus 1, pag transpose natin, magiging negative 1. Yan na, nakuha natin. So i-assume natin, let's say, when y is equal to negative 1, anong mangyayari? Lahat ng value ng y dito sa equation natin, papalitan natin ng negative 1. So for example, ito, meron tayong y, palitan natin ng negative 1. So, negative 1 plus 3 equal siya ngayon guys sa a times y. Meron tayong y na may value na negative 1 minus 1 times y. Palitan natin ng negative 1 plus 2. Ito, plus 2. Plus tapos yung b, diba? Times yung y natin may value negative 1 plus 1, diba? Plus 1 times y na may value negative 1 plus 2 plus yung c natin tapos y na may value negative 1 plus 1 times y may value negative 1 minus 1. Okay na, di ba? Medyo mahaba lang. Simplify natin ngayon. Meron tayong negative 1 plus 3, di ba? Or 3 minus 1. Meron tayong 2. Equal siya ngayon sa a times negative 1 minus 1 is negative 2 times negative 1 plus 2 is 2 minus 1 equal lang sa 1 plus b, di ba? Itong b na to times negative 1 plus 1, ito ay equal sa 0 times negative 1 plus 2 or 2 minus 1 is 1 plus yung c natin times negative 1 plus 1 equal yan sa 0 times negative 1 minus 1 na equal sa negative 2. Diba? So kung mapapansin nyo guys, meron tayong 0 times 1 na ang sagot ay 0 times natin ang b, therefore yung b natin magiging 0. Cancel to. Diba? Kasi magiging 0 yan. Meron tayong 0 times negative 2 which is 0 pa rin times natin ang c. Yung c natin ay magiging 0. Kaya i-cancel na natin. So ang matitira, meron tayong 2. Diba? Ito 2. Sulat natin dito sa taas. 2 is equal to a. So meron tayong a times meron tayong negative 2 times 1. Diba? So meron tayong negative 2. Para makuha natin yung value ng a, divide natin both sides by negative 2. Ito din, negative 2. So maka-cancel tong negative 2 na to. Ito din. Ang matitira guys ay a. Si a equal ngayon siya sa 2 divided by negative 2. Alam natin na yan ay negative 1. So nakuha na natin yung value ng a. Pero a pa lang. Kukunin pa natin yung value ng b at saka yung value ng c. So kailangan tsaga-tsagain natin. Yan. So ngayon guys, ang kunin naman natin value ng b. Diba? So dapat yung a natin at saka yung c natin maging 0. So paano yan magiging 0? Dapat i-multiply natin sila sa 0. Tingnan natin ngayon yung factors nila. Sa a, meron tayong y minus 1 at saka y plus 2. Sa c, meron tayong y plus 1 at saka meron tayong y minus 1. Anong common factor nila? Diba? Or common multiplier. Kung mapapansin nyo, meron tayong y minus 1 dito. Tapos meron din tayong y minus 1 dito. Therefore, dapat yung y minus 1 maging equal sa 0 para yung c times 0 is maging 0 and yung a times 0 is maging 0. Maka-cancel yung a at saka c natin, matitira b na lang. Masosolve natin yung value niya ngayon. So dapat si y minus 1 maging equal sa 0. Yung value ng y para maging ganun is equal to yung minus 1 pag transpose natin magiging positive 1. So assume natin when
y is equal to positive 1. Diba? So, para hindi tayo malito, saan na ba yun? Itong buong equation na to, or hindi na, okay na yan. Matatagalan kasi. So, tandaan na lang natin guys, lahat ng y dito, papalitan natin ng 1. So, meron tayong y plus 3. Magiging na 1 plus 3 equal siya ngayon sa meron tayong a times, di ba? Y minus 1, meron tayong 1 minus 1 times y plus 2. So, meron tayo ngayon na 1 plus 2 plus b, di ba? Plus b times y plus 1. So, meron tayo times 1 plus 1 times y plus 2. So, meron tayong 1 plus 2. Take note guys, ang ginagawa ko lang, lahat ng value ng y, pinapalitan ko ng 1 plus c. So, meron tayong plus c times. Meron tayong y plus 1. So, meron tayong 1 plus 1 times. Meron tayong y minus 1. So, meron tayong 1 minus 1. Diba? So, ito na siya ngayon. Ang gagawin natin, simplify natin. So, meron tayong 1 plus 3. Alam natin, equal yan sa 4 is equal to, meron tayong a times 1 minus 1 guys is 0. Tapos, ang 1 plus 2 is 3. Diba? Plus b times, ang 1 plus 1 ay 2. At ang 1 plus 2 ay 3. So, diba? Ganito lang ginagawa natin. Plus c times, ang 1 plus 1 ay 2 at ang 1 minus 1 ay 0. Ayan na. So kung mapapansin nyo, meron tayong 0 times 3 is equal pa rin sa 0 times a. Yung a natin ngayon, maka-cancel kasi equal lang sa 0. Diba? The same as c. Meron tayong 2 times 0 is equal to 0. 0 times c is 0. So mawawala to. Diba? Equal sa 0. Therefore, ang matitira natin ay 4 equal siya sa b times 2 times 3 guys is 6, di ba? 6. Para makuha natin yung value ng b, divide natin both sides by 6. Ito din, 6. So yung 6 dito ma-cancel dito. Ang matitira guys is b, di ba? b is equal to, meron tayong 4 divided by 6. 4 over 6, or pag nilowest term natin, equal to guys sa 2 over 3. Ito yung value ng b natin ngayon. So meron na tayong a, meron na tayong b. So ang susunod natin gagawin guys, kukunin natin yung value ng c, di ba? Value ng c. So dapat yung a natin at saka yung b natin ma-cancel. Para ma-cancel yon, dapat i-multiply natin sila sa 0, di ba? So, titingnan natin ngayon. Sa multiplier na a at saka ng b, ano yung common? Meron tayong y minus 1 at saka y plus 2. Meron tayong, sa b, meron tayong y plus 1 at saka y plus 2. Kung mapapansin nyo, pareho silang may term na y plus 2. Ito din, may y plus 2. So, dapat, yung y plus 2 maging 0 para makancel yung b, makancel yung a. So, subukan natin. Y plus 2, diba? Si y plus 2 dapat maging equal sa 0. Therefore, yung value ng y is equal to yung positive 2. Pag transpose natin, magiging negative 2. Diba? So, let's say when y is equal to negative 2, tingnan natin kung anong mangyayari. Diba? So, ito guys, ito lang ulit tingnan natin. Hindi ko na isusulat ha. Ito lang guys. Ito, papalitan natin lahat ng y ng negative 2. So for example, meron tayong y plus 3. Magiging siyang negative 2. So negative 2 plus 3 equal siya ngayon sa, meron tayong a, sulat ko dito a, times y minus 1, meron tayong negative 2 minus 1 times, meron tayong y plus 2, meron tayong negative 2
plus 2 plus b, di ba? Times y plus 1, meron tayong negative 2 plus 1 times y plus 2, meron tayong negative 2 plus 2 plus c, di ba? Y plus 1, meron tayong negative 2 plus 1 times y minus 1, meron tayong negative 2 minus 1. So, simplify natin. Negative 2 plus 3 is equal to positive 1. Kasi 3 minus 2, 1. Equal siya ngayon sa a times negative 2 minus 1 is negative 3. Diba? Negative 2 plus 2 is 0. Plus b times negative 2 plus 1 is negative 1. Negative 2 plus 2 is 0. Plus c. Negative 2 plus 1 is negative 1. Negative 2 minus 1 is negative 3. Diba? So ngayon guys, ang mangyayari, multiply natin, kung mapapansin natin, meron tayong negative 3 times 0 is 0 times a. Yung a natin ngayon, cancel natin kasi magiging 0. Si b natin, meron tayong negative 1 times 0 is 0. 0 times b is still 0. Maka-cancel yung b natin kasi equal lang siya sa 0. Ang matitira guys is burahin na natin para meron tayong space. Yan, burahin ko na to guys. Hanggang dito. Ayan. Kasi medyo mahaba yung decomposition natin. So, ang natitira dito guys, meron tayong 1, di ba? Meron tayong 1 na natira sa left side. Equal siya ngayon sa 0 plus 0 is 0. Meron tayong c. Tapos negative 1 times negative 3. Negative times negative is positive. 1 times 3 is 3. So, meron tayong positive 3. Para makuha natin yung value ni c, divide natin both sides by 3. 3. Maka-cancel to at saka ito. Ang matitira, yung value ng c is equal to 1/3. Diba? So, nakuha natin yung value ni c. So, ang gagawin natin ngayon, yung value ng a, value ng b, at yung value ng c, ipapalit natin ngayon dito guys. Diba? So, meron tayo ngayon na, sulat lang natin to, y plus 3 over y plus 1 times y minus 1 times y plus 2 is equal to yung value ng a natin na negative 1. So, negative 1 all over y plus 1 plus b over, hindi na to b. Yung value ng b ay 2/3. So, 2 over 3 over 1 minus 1 plus yung value ng c which is 1/3. 1/3 over y plus 2. Diba? So, ito mga ngayon guys, nakuha na natin yung value ng a, b at saka c. So, ang gagawin ko, since ito na pinag-factor natin para makita natin yung linear factors niya, diba? Ito ay ito lang naman. Ibabalik ko na siya ngayon dito. Diba? So, isusulat ko ngayon to guys, imbis na ito. So, meron tayong y plus 3 all over y squared minus 1. So, may quantity ng y squared minus 1 times y plus 2 equal siya ngayon guys sa negative 1 over y plus 1 plus 2 over yung 3 guys, ibababa ko na siya, 3 times y minus 1 plus 1 over yung 3, ibababa ko din, 3 times y plus 2. Yan. So, ito na ngayon guys, yung final answer natin. Yan yung
partial fraction decomposition ng given rational function natin na y plus 3 all over quantity ng y squared minus 1 times y plus 2. So, ganun guys, kapag kukuha tayo ng decomposition of rational functions involving distinct linear factors into partial fractions. So, hoping guys na naintindihan nyo kung paano natin sinolve. Thank you sa panonood and stay safe.